Baing matagal ng dalaga ay araw-araw nagbababad sa labas ng 100 beses. Pagkatapos ay naglangoy siya sa ilalim ng tubig ng 10,000 beses. Nagsimula siyang mag-ensayo ng kanyang martial arts. Nang araw na iyon, habang nagtatanggal ng damit ang babae para maligo, biglang bumagsak mula sa langit ang isang maliit na apoy. Agad na nagulat at sumigaw ang babaeng dalaga, "Lampara, papatayin kita! Lampara, Lampara! Nasaan ka? Nasaan ka ba?" Iniisip na ang maliit na apoy ay isang manyak. Agad siyang nag-apply ng lakas sa kanyang mga palad. Ang malakas na spiritual na lakas ay agad na itinuro sa maliit na apoy. Ngunit hindi inaasahan na ito ay nagpukaw ng protector na Golden Dragon sa loob ng katawan ng maliit na apoy. Ang totoong pagprotekta ng Golden Dragon. Agad nitong pinasabog ang aking mga ugat. Paano nangyari yon? Ang babaeng dalaga na nag-aaral ng martial arts ay biglang nawalan ng malay. Nakita ng maliit na apoy ang napakagandang babae sa harap niya. Isipin mo muna ang magkaroon ng anak pagbalik sa bahay. Pauwi na. Habang nagbabalak ang maliit na apoy na tanggalin ang damit ng babae. Ngunit biglang nagising ang babae. Ako nga. Ginagamot kita. Ikaw ba'y naniniwala? Bastos ka, papatayin kita. Bakit mo ako sinaktan? Pinapagaling talaga kita. Tumahimik ka, ang aking mga ugat ay bumalik na sa normal. Tinatrito mo talaga ako. Ginagamot talaga kita. Kapag sinabi ko sa iyo, hindi mo naman pinaniniwalaan. Kung hindi dahil sa akin, matagal ka nang patay. Sampailan mo rin ako. Totoo nga, mga babae sa malalaking lungsod. Wala man lang isang normal. Pinapalakas mo ang aking ugat sa pamamagitan ng iyong hininga. Kailangan mong pindutin ang King Ming Acupoint. Hindi lang iyon. Pinabayaan mo akong masiraan ng loob at lampasan ng antas ng dakilang guro. Ikaw. Anong ginagawa mo na naman? Kahit na iniligtas kita. Pero kung mag-aalok ka ng iyong sarili, dapat mo muna akong tanungin kung pumapayag ako. Ako ay isang seryosong lalaki. Ang pagkasiraan ng loob ay masyadong mabilis. Ang demonyo sa puso ay sumabog. Saklolo. Totoo, nagpapagamot ako sa iyong sugat. Ngayon, dapat ako ang inililigtas mo. Habarin mo ang damit, sagipin mo ako. Sige na, ako na ang gagawa. Ay nako, nakakainis. Sinasabi ko sa iyo, kailangan agad. Kunin ang aking lalaki, hindi rin makakakuha ng puso ko. Ikaw, anong ginagawa mo? Bakit ka nangangagat? Lumayo ka. Ikaw, bakit ang init ng iyong sugat? O alam ko. Sabi sa akin ng tito ko, ikaw ay isa sa mga taong likas na mapang-akit, ang taong madalas magpakita ng kanyang kahalayan. Hinti ka lang, konting tiis. Sinabi rin ng tiyo ko, ikaw na ganyang klaseng tao. Kailangan mong i-pressure ang King Ming Point. Sige, ikaw na ang magpindot. Okay sige, pupunta na ako. Anong nangyayari? Mali na naman ba ang tinamaan ko? Nalito ako. Ang taong makakuha sa akin, hindi pa rin okay ngayon. Pwede ka nang bumangon. Pasensya na. Okay sige, pupunta na ako, kanina lang. Salamat sa'yo. Walang anuman. Hindi ko naman pwedeng baliwalain si kamatayan, di ba? Pero ang iyong katawan ay medyo espesyal nga. Sabi ko, ito ay hindi isang konstitusyon. Ito ay dahil sa aking pinag-aralan ng mga gawaing espiritual. Totoo ba yan? Gawaing espiritual. Hindi maayos ang iyong katawan. Sino sa'yo nagsabi na nagpakamatay ako? Bakit pa pinag-uusapan ng mga gawaing espiritual? Ako rin ay nag-aaral ng espiritual na mga gawa. Ikaw. Pero balik tayo sa usapan. Bakit ka naman magpapakamatay kung wala namang dahilan? May mahirap ba sa'yo? Ako na ang magsasabi sa'yo. Hindi ako nagkasakit ng ganito dahil lang. Sige na nga, pero kung mayroon kang iniisip, mayroon nga akong isang bagay na iniisip. Kamakailan lang, inarrange ng pamilya ko ang isang kasal para sa akin. Pinapakasalan ako ng isang anong klaseng espiritual na tao. Kaya napilitan akong tumakas mula sa bahay. Ay nako. Ang pinakainis ko ay ang mga taong nag-arrange ng kasal nang hindi mo alam. Ang pinakainis ko rin ay ang mga taong nag-arrange ng kasal nang hindi mo alam. Pinakaiinisan ko talaga. Ito ang sasabihin ko sa'yo. Kamakailan lang, inarrange ng pamilya ko ang 2 kasal para sa akin. Ang una, isang taong walang kwentang tao sa totoong buhay. Kung ayaw nila sa kahirapan ng aking pamilya, okay lang. Palagi na lang nilang binabantaan na papatayin nila ang buong pamilya ko. Sobrang labo. May isa pa na mas nakakatakot. Hindi ko pa nakita ang taong pumatay ng tao sa pelikula. Sino ba ang magpapakasal sa ganitong tao? Hindi yun dapat matakot sa sino man hanggang sa mamatay. Hindi ko inaasahan na single pa rin siya. Ang taong ito ay sobrang lakas. Maganda ang kanyang pag-uugali. Kung magawa ko lang makasama siya, hindi lang makatakas sa arranged marriage sa pamilya, makakakuha pa ng isang genius na katulad ng Diyos. 26 na taon. 26 na taon na akong single. Hindi rin naman ako papayag na basta nalang manood ng hindi tumutulong. Magkaroon ng matamis na paibig. Bakit ang hirap? Ikaw. Gusto ko talagang magkaroon ng relasyon. Gusto ko talaga. Sigurado akong gusto. Paano?
Nakakatakot naman yan. Ayon sa sinabi niya kanina, may pag-iingat sa mga babae mula sa malalaking lungsod at pamilya. Hindi pwedeng ilantad ang aking pagkakakilanlan. Mayroon nga akong isang paraan. Naririnig ko kamakailan. May isang babae. Hindi lang maganda ang ugali, pati na rin ang hitsura. Isa sa pinakamagandang babae sa mundo ang naghahanap ng asawa. Bakit hindi mo subukan? Totoo ba yan? Kailangan pa ba ng ganitong kagandang babae ng asawa? Oo, totoo yan. Sumusumpa ako sa Diyos. Ay, kalimutan mo na lang. Hindi ko naman siya kilala. Natatakot ako na hindi ko man lang makapasok sa bahay niya. Hindi mo ako kilala, kilala kita. Ay, ikaw na lang pumunta. Ako na ang bahala sa natitirang gawain. Totoo. Oo naman. Huwag kang mag-alala. Baka mas mabuti nang huwag na lang. Katulad ko, probinsyano. Siguradong itatapon niya ako. Hindi, huwag. Hindi mo man lang sinusubukan. Paano mo malalaman kung magugustuhan ka niya? Baka sakali magustuhan ka niya. Mukhang may katotohanan ng sinabi mo. Ako si Yechen. Magiting. Mga nangungunang mag-aaral ng Longbow Drama Academy. Bakit hindi ako karapat-dapat sa kanya? Kailan siya magpapakasal? Oo, bukas. Tama. Bukas nga. Bukas. Maganda ang bukas. Wala akong plano bukas. Oo, tama. Hindi siguro siya yung mayamang tagalungsod. Hindi. Kakasabi lang niya ng isang bagay. Taga-baryo siya. Ang galing. Taga-baryo pa rin. Tawagin si Xiaofang. Siya si Qin Xiaoxiao. Hindi tinatawag na Xiaofang. Ah, Qin Xiaoxiao. Maganda ang pangalan. Qin Xiaoxiao. Qin Xiaoxiao. Siyempre naman. Pangalan ng pinakamagandang babae sa mundo. Siyempre, maganda. Oo, maganda. Saan ka ba? Napakabuti mo talaga. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Ganito, kung matuloy ang kasalang ito, bibigyan kita ng malaking red envelope. Paano naman? Hindi kailangan. Iniligtas mo ang buhay ko. Dapat kong suklian ka. Bukas, siguraduhin pupunta ka. Huwag kang mag-alala. Para sa habang buhay kong kaligayahan. Siguradong gagawin ko ang lahat. Ganito na lang. Sige na. Bumalik ka. Ako'y magpapahinga na. Okay, hindi tama. Anong nangyari? Ito ang kwarto na aking binuksan. Ito ang kwarto na aking binuksan. Hindi ba? Ano ang gusto mong gawin? Hindi na masyadong maaga ang oras. Magbalik ka na at magpahinga ng maaga, dalaga. Huwag nang magpakalat-kalat sa labas. Oo, ikaw, mabahong lalaki. Deserve mong maging single. Hintayin mo lang ako, ipatanghal sa lahat. Ako, si Qin Xiaoxiao, ay pupunta doon bukas. Sa Golden Court Hotel, sagutin mo ang iyong sarili. Oo, inyong kaharian. Sandali lang, ilagay ang larawan ng taong ito. Mag-login sa aking computer. I-record sa sistema ng pagkilala. Huwag tawagin si Xiaofang. Dapat walang pagkakamali. Oo, Yechen. Kapag naging ako'y iyong lalaki, tingnan mo kung paano kita papatayin. Ngayon ba, lahat ng tao sa baryo ay mayaman na? Maghanap ng asawa. Lahat ay pipili ng ganitong lugar. Yechen, Liv, Tita Lan. Bakit ka nandito? Tita, sino tong asong to? Kuya Ying. Siya nga yung iniwan ko. Yung walang kwentang Tagay family. Yechen. Talagang walang hiya ka. Paulit-ulit mong sinasabi. Sumangayon ka na maghiwalay tayo. Ngayon, hinahabol mo na naman ako hanggang dito. Sasabihin ko sa'yo, I'm Nanlanon. Sa buong buhay ko, hindi kita magugustuhan. Isantabi mo na yung galit mo. Anong sinasabi mo? Ako, hinahabol kita. Hayop ka. Binalaan kita. Babae ko si Auntie. Pinapayuhan kitang iwanan siya. Lumayo ka. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magiging hindi maganda ang pakikitungo ko sa'yo. Anong multo ba ang nakakita sa akin na nangaasar sa kanya? May sira talaga ang utak mo. Pero, ang relasyon nyo ay komplikado talaga. Tita, ako naman ang tita. Yechen, anong pinaglalaban mo? Kung hindi ka pumunta dito para makita ako, paano ka napadpad dito? Tinanong kita, mayroon ka bang mga maling akala? Ako ay pumunta dito upang pakasalan si Qin Xiaoxiao. Hindi ako nagkakamali ng narinig. Sino raw ang kanyang pakakasalan? Basurang hindi man lang ako gustong tanggapin. Tumapang na magpalusot na pakasalan ng Holy Maiden ng Qindian. Napakatawa naman. Kilala nyo ba si Qin Xiaoxiao? Narinig ko na napakaganda daw ng itsura niya. Totoo ba yan? Tumahimik ka. Walang kwentang sinasabi mo. Ang tita ay babae ko. Paano mo malalaman ito? Huwag kang magalit, Cloud Bro. Ang taong probinsyana na ito, walang kaalam-alam sa paggalang. Kasama ko ang aking guro nung huling pumunta kami sa kanyang bahay para sa diborsyo. Kami ay niloko ng kanyang pamilya. Sinasabi ko, mayroon ka bang delusyon ng pagiging biktima? Ang pinsala na natamo sa kanyang bahay. Uulitin ko sa'yo. Pwede mong palagkarin ng pagkain na ito. Pwede kong sabihin ang anumang gusto ko. Maliwanag na siya ang matanda. I'm Nanlanon. Siya mismo ang nadapa. Anong koneksyon ko dyan? Bata,
Kahit ang matanda sa aking yuwang palas ay nagtatangkang mang-traidor. Gusto kong makita. Anong mangyayari sa iyo sa huli? Liv, umurong ka. Ang pag-verify kay Tita Nolan ay pumasa. Antas B na autonomiya. Makakapasok ka ba? Ikaw, Wang Bin. Na-verify. Antas A autonomiya. Hindi ma-translate, walang sapat na konteksto. Kailangan pang mag-scan ng mukha para makapasok. Hindi ko rin alam kagabi. Yung babae na nalunod. Ano na ang nangyari sa kanya? Ako. Hindi ma-translate, walang sapat na konteksto. Subukan. Nakakabahala. Pakihayaan mo muna. Ye Chen. Malinaw na ang sinabi ko. Nandito ka pa rin sa pag-i-stalk sa akin. Sabihin mo ulit, ang OCUS yung ito. Mga elite na miyembro ng mga malalaking kapisanan. I-scan ang iyong mukha upang i-verify ang iyong mga kwalifikasyon para makapasok. Isang probinsya ng asong ulol ka lang. Huwag kang magpakita ng kahihiyan dito. Pati mga elite ng iba't ibang kapangyarihan. Kadiri. Ako pa, ang matandang manghuhula, Ye Chen. Nakumpirma ang SSS level na autonomiya. Ano? Paano naging 3S level na autonomiya? Yung babae kagabi, talagang umaasa sa akin. Hindi mo nilalaro, iniligtas ko ang buhay niya. Paano maaaring maging 3 level autonomy? Isa kang asong ulol. Paano maaaring 3 level autonomy? Pangunahing gwardya, tulad ng pagkatapos. Hari ng bundok ng Dragon Emperor. Pakihayaan. Anong kaguluhan ito? Tita, hindi mo ba sinabi na probinsya ng asong ulol siya? Kapatid na sundalo. Pinagdududahan mo ako. Siya ay isang simpleng taga-bundok. Siguradong may sira sa sistema. Siya lang itong basura. Hindi ito maaaring S-class autonomy. Pinayagan pa siyang makalusot. Pinayagan pa nitong asong ulol makisali. Pagtutuosan natin siya ng sa loob ng okasyon. Tayo na, Ginoo. Ginoo, Ginoo. Binibini. Sa madaling salita, nasaan siya? Dalhin mo siya rito agad. Ginoo. Ang Ginoo ay narito ngayon. Kasalukuyang nasa pista ng pag-aasawa ng banal na prinsesa sa Qingyun Hall. Ano? Pista ng pag-aasawa, Moon Ji-yun. Nauwi sa masama. Ang Qingyun Hall ay inaangkin na ni Ding Xiangay. Dalhin mo agad ang mga tauhan at agawin ng inaangkin ni Xiangay. Ganitong klaseng tao. Hindi natin dapat hayaang iba ang unang makamit ang tagumpay. Li Ye, huwag kang mag-alala. Agad kong dadalhin ang mga tauhan doon. Hindi ko hahayaang magtagumpay si Qin Xiaoxiao na demonitang iyon. Oo, Qin Xiaoxiao. Paano mo nagawa ang pagnanakaw ng aking lalaki? Hindi kita hahayaang magtagumpay, lahat. Ang pinto sa aking tabi. Ito ang pintuan ng aking Qingyun Hall para sa paglikha ng mga mahalagang bagay. Dapat may kahusayan sa langit. Ang taong may kahusayan at lakas. Ngayon ay pipili tayo ng magandang kasama para sa aming banal na prinsesa. Ito ang kanilang. Mula sa loob ng aming kumbento ay dadalhin papunta rito. Ito ang pintuan ng kalikasan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gustong sumbatan ng santo. Hindi man lang niya ibinigay ang alahas na ito sa kanya. Hindi man lang niya ibinigay ang alahas na ito sa kanya. Ngayon, kung may makadaan sa pintong ito, maaaring maging magkasama kami ng banal na babae. Anong klaseng biro ito? Makakapag-asawa ka ng Qin Xiaoxiao kapag nakita mo ang bato na ito. Napaka-komportable naman ito. Ang pagpatay sa aso ay pagpatay sa aso. Ye Chen. Katulad mo, isang taong nasa ilalim. Marahil hindi mo alam kahit ano tungkol sa pintuang ito ng kalikasan. Ang pintuang ito ng kalikasan ay naglalaman ng kapangyarihan ng kalikasan. Ang presyon sa loob ng pintuan. Katumbas ng maraming bundok. Parang libu-libong hukbo. Mahirap magdaan sa pintuang ito. Ang sinabi ng dalagang ito ay totoo. Mga ordinaryong tao. Laging kasama ang pinto. Makakapagpalakas ng katawan. At kung makatawid tayo, mas magiging malakas kahit hindi makalampas. Ang paglilinis sa sarili sa loob ng pinto ay may maraming benepisyo. Bata, subukan mo. Maglagay ng pintuan dito. Kapag nakalampas, makakapag-asawa. Hindi ito basta-basta. Ako na. Baka si Qin Xiaoxiao ay sobrang pangit. Hindi makakahanap ng taong pakakasalan. Hindi ako pupunta. Sino ang gustong pumunta? Sino ang pupunta? Hindi. Paano naman siya hindi? Oo. Hindi. Kailangan kong hanapin siya. Hindi. Kailangan kong hanapin siya. Your Highness, huwag muna kayong magmadali. Hindi pwedeng mangyari. Ito ay mismong handog na pag-aasawa na inyong itinakda. Kung lalabas ka ngayon, hindi tugma sa inyong karangalan. Si Yang Long ang binata ng pamilyang Yang. Marami pa ring kabataang magagaling sa lugar. Kamahalan, mangyaring maglaan ng oras. Pero, ginagawa ko ang mga ito, upang maipakasal sa kanya. Hindi na siya umaakyat sa stage. Ano pa nga ba ang kabuluhan nito? Huwag muna magmadali, kagalang-galang. Para sa, ikasal sa, kanya. Sige na. Sa totoo lang, bukod sa kanya, wala nang ibang makakatawid sa pintuan ng kapalaran. Mukhang may kaunting kaalaman ka rin pala. Ako na. Si Yang Long ang anak ng pamilya Yang. Naririnig ko na siya ay umabot na sa antas ng mandirigma. Kapag siya ay kumilos,
Baka sakali nga ay makatawid siya sa pintuan ng kapalaran. Nakatatanda, kayo sa Chingian Palace ay dapat tuparin ang inyong mga pangako, pero dapat ay tuparin ang pangako. Kung tatawid ka sa pintong ito, ang prinsesa ng Chingian Palace, gusto mo lang akong pakasalan. Syempre, paano naman mangyayari yan? Isa akong samurai, bata. How dare you make fun of me? Wala, ako lang. Naalala ko ang isang nakakatuwang bagay. Ikaw magpatuloy. Magpatuloy. Taong nasa ilalim ng balon. Ako na, tama. Bata pa. May taglay na kasanayan ng isang dakilang mandirigma. Inaasahan ng isang dakilang guro. Ang pintuan ng pagbabago. Totoo nga ang kasikatan. Tinatanggap ko ang iyong turo, Ye Chen. Ikaw ay naglakbay mula sa malayo upang makarating dito. Hindi ba para lang makuha ang approval ko? Paano? Huwag umakyat at subukan. Ano? Kailangan ko ang iyong pag-aproba. Ye Chen, huwag ka nang magpanggap. Ye Chen, huwag kang magpanggap. Hindi ka papayag na putulin ko ang pakikipag-ugnayan. Gusto mong patunayan ang iyong sarili. Payo ko sa iyo, huwag mo nang ituloy ang iyong hangarin. Ang pintuan ng pagbabago. Pagsasanay sa pagbabago sa loob. Kahit ako ay hirap lamang. Lumakad papasok ng isang hakbang. Katulad mo na lang nalanggam, naglalakas loob. Sa isang iglap, agad kang masasalansan. Hindi ko rin alam. Anong kabobohan ang pinagsasabi mo rito? Una sa lahat, hindi ako nandito para sayo. Sabihin mo ulit, hindi ba't isang bato lang yan? Mayroon pang pintuan ng pagbabago. Parang totoo. Ignorante tanga. Sige na, tita. Bakit ka pa makikipagtalastasan sa taong nasa ilalim ng balon? Sayang lang ang dila. Ito ay isang basurang bagay lamang. Paano niya maiintindihan? Ang antas ng aming pagpapahinga. Ikaw na, Chingian Hall Rankang. Ako naman ay magtuturo ng leksyon. Anong ginagawa ng grupo na ito? Nagpapakitang gilas sa pag-arte. Sasama din ako. Ay, bigyan mo ako ng pagkakataon. Siya ay halos nakalagpas na ng isang paa. Nakakatakot talaga. Kuya Bing, ang galing mo. Bata, nakita mo ba? Ikaw ay isang simpleng tao lamang ngayon. Parang palakas sa ilalim ng balon kapag nakikita ako. Tumingin sa buwan. Kung sakaling makatawid ka sa aking mga galit, parang balat ng yelo kapag nakikita ako. Grabe naman, bakit ka tumatawa? Huwag mong gawin yan. Paumanhin. Hindi ko talaga binago. Bastos. Ang sipa ko, Kuya Bing. Ikaw, asong lupa ka. Isang agwat na hindi maikakatawid sa isang buhay. Hindi ba para makuha ang aking pahintulot? Hindi ba't isang sirasirang pinto lang ito? Ito ay tanging paglakad lang ng isang paa lamang. Ito ba'y dapat ipagmalaki? Simula nang pumasok ako sa pintuan. Kayo'y iba't iba. 5 immortals, 5 saints. Anong nangyayari? Nasa likod ng salamin ka pa. Saan galing ang mga ito? Paano mo nasabing ang Three Flowers Gate ay pasang bato? Ignorante tanga. Akala mo ba siya ay mga ninuno ng bawat kulto? Langgam. Ngayon ang piging sa kasal ni Saint Nebula. Hindi na sana kita papatulan. Hindi ba tinutulungan ka lang? Mukhang gusto mo ng sakitan. Eto ka na naman. Sinasabi ko lang sa inyo sa lungsod. May sira ba ang mga utak nyo? Sinabi ko lang ang totoo. Siya ay bugbugin at papatayin sa bawat pagliko. Anong nangyari? Ikaw ba ang mayari ng outline? Ikaw. Ano ang ibig sabihin ni Xiaoyi? Kuya Bing, harapin ang basurang ito. Hindi mo na kailangan gumawa ng aksyon. Ye Chen, hindi mo ba minamaliit si Brother Bing? Yung paa na kanina lang tumapak. Kung hindi, subukan mo mismo. Isang bato lang. Ako'y nagpapakalma lang. Tamad lang akong tumapak. Parang gusto mong tumawid. As if makatawid ka. Kung gayon, bakit hindi ka maglakas loob? Sa tingin ko, hindi mo lang kaya. Tingnan natin kung totoo yan. Ano ang ibig sabihin ng hindi ko kaya? Kaya mo ba? Subukan mo. Sige. Ako mismo ngayon ay tatawid. Tingnan ninyo. Takpan ang mga bibig nyo, demonyo. Alam mo pa rin maglaro. Kung maglakas loob siyang tumawid sa pintong ito, siguradong mamamatay. Kuya Bing, hindi ba tinutulungan ka lang, si Ye Chen? Ngayon ay ang engagement party ng Prinsesa Xingyun. Bumaba ka at yumuko kay Kuya Bing. Si Kuya Bing ay nasa mabuting kalooban. Papatawarin na kita. Iyon nga, pare. Pinapayo kita. Mas mabuti pang bumaba ka at humingi ng tawad. Laging handa sa santukan o patayan. Ilalantad ko ang pinto ng kapalaran sa lahat. Wala bang problema itong pinto? Hindi ba ordinaryong pinto lang? Simpleng bato lang ito. Pinapalabas niyo itong kakaiba. Pero kung gusto niyong maglaro, hindi ba tinutulungan ka lang? Ano ang tunay na husay sa pag-arte? Kung siya ay maglalakas loob tawidin ng pinto, pinapansin ako ng prinsipe ng halimaw. Nagpapanggap lang, bakit hindi ka maglalakas loob? Lengwigang, magiging asukal na pula. Si Ye Chen, paano ka mamamatay ngayong pagkakataon? Bakit marumi na ang sapatos na ito, pare? Gusto mo bang tumawid o hindi? Binibiro niyo kami. Paulit-ulit kang nagpapakita ng hamon sa akin.
Bakit ka nagmamadali? Kung hindi, ikaw na lang. Ako, si Ye Chen. Mukhang hindi ka talaga maglalakas ng loob. Ang basura ay basura. Sayang ang oras. Basura. Mas masahol pa kaysa ilang basura sa buhay. Ang mga taong ito ay parang nagnanakaw ng kabayo na may isang paa na nakalagpas. Tignan mo. Mga manok na gulay. Ang laki ng pressure. Ang hirap sa pakiramdam ko. Pinapangaralan ka nitong basurang ito. Ngayon, tingnan natin kung paano ka mamamatay. Ye Chen. Maghintay ka lang na durugin ka ng kapangyarihan ng langit at lupa. Sa oras na iyon, ang pamilya Ye ang magbibigay sa iyo ng pag-asa. Hindi nila mahanap ang bangkay. Bilis. Bilisin mo, saklolo. Anong balita? Okay pa ba ang mata ko? Mas maganda ba ito sa'yo? Paano naman makakadaan si Ye Chen na itong basurang ito? Paano ka napunta sa likod ng pinto ng paglikha? Ako. Ganito lang ako dumating. Pinapapansin ka nitong basurang ito. Hindi. Mahirap ba ito? Tingnan mo. Pumunta ako rito. Ako ulit. Pumasok. Out na ako. Umuwi ako. Ako ulit. Bumalik ulit ako. Ang taong ito ay sobrang nakakatuwa. Kahit ikaw, Your Highness, hindi mo magagawa ito ng ganoon kadali. Sino nga ba siya talaga? Ang pinto ng paglikha ay hindi nagkaroon ng anumang epekto sa kanya. Kahit ang kamahalan, hindi mo ito magagawa ng ganoon kadali, hindi ba? Siya ang fiancé ko, si Qin Xiaoxiao. Ang magiging asawa ng hinaharap ng Qingyan Palace. Dahil sa siya ay nakatawid na sa pinto ng paglikha. Ngayon, ako naman ang dapat magpakita. Xiao Qing, kunin mo ang palda ng aking santo. Sumama ka sa akin at makilala natin ang ating hinaharap na magiging asawa na kamangha-mangha. Kahit ikaw na prinsipe ay hindi mo magagawa ito ng ganoon kadali. Paano ka nakatawid sa pintuan ng kalikasan? Ganito lang ako dumating dito eh. Hindi talaga mahirap. Talagang hindi posible. Hindi talaga posible. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Nasaan na ang presensya ng pintuan ng kalikasan? Bakit hindi ko maramdaman? Pumunta ka at kunin ang aking damit na pangsanto. Siguradong sira ang pintuan ng kalikasan. Paano naman makakatawid si Ye Chen na itong basurang ito? Ate, tapos ka na ba? Ito lang ay isang simpleng bato. Walang kapangyarihan ng kalikasan o presensya ng langit at lupa. Sinasabi ko sa'yo, masyado ka bang nasanay sa maikling mga pangungusap? Kaya pala, sira nga ang pintuan ng kalikasan. Kung ganoon nga, ang santo ng Qingyan Palace. Tayo na nga, hindi. Bakit ka nahulog? May problema nga itong bato. Diba? Hindi tama. Wala namang problema ito. Wala namang problema ito. Totoo, meron ako. Ating. Oo, walang problema. Gusto kong subukan. Gusto kong subukan. Ako. Oo, ipinapahayag ko na siya ang napili kong prinsipe. Hindi siya karapat-dapat maging fiancé ng prinsesa. Hindi siya karapat-dapat maging fiancé ng prinsesa. Kung tama ang aking pagkakaalala, kamakailan lang. Ito ay pilit na pagtawid lang ng isang paa. Ngayon ay sinasabi mong walang karapatan ng binatang ito. Medyo labis naman. Napakasobra naman ng kayabangan. Iyon nga. Oo, totoo, nagtawid lang ako ng isang paa kanina. Ngunit, ito ay batay sa aking sariling kakayahan. Nakayanan kong lampasan. Iniisip ko siya. Marahil ay gagamit lang siya ng maruruming paraan. Ano? Maruruming paraan. Alam ko. Kahit ikaw. Inggit ka dahil mas gwapo ako sa'yo. Hindi mo dapat ako atakihin ng ganito. Bata. Nagpapanggap pa rin. Kung tama ang aking hinala, kamakailan lang, anong uri ng panggagamot ang ginamit mo? Upang ang pinto ng kapalaran. Nag-fail ito pansamantala. Hindi naman, kapatid. Pakiusap ko sa'yo. Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Ano ang unang pagkakataon? Pangil. Ngayon, anong uri ng panggagamot? Hindi nila alam. Akala ko may sakit ka sa isip. Ni Ye Chen. Hindi na makakatulong ang pagtanggi mo ngayon. Ano bang itinatanggi ko, kuya? Wala akong ginagawa. Lahat kayo. Tayong lahat ay mga anak ng langit mula sa aming mga pamilya ng kanya-kanyang relihiyon. Matagal na akong nagtiyaga sa pag-aaral ng 10 taon. Hindi ko magawang lampasan ng pintuan ng kapalaran. Hindi katulad niya. Isa lang akong simpleng taga-probinsya. Walang nakakaunawa ng pag-aaral. Pero madali niyang nalampasan ng pintuan ng kapalaran. Kung hindi siya gumamit ng anumang masama, naniniwala ka ba? Tama. Noon, ako'y nagtataka. Ikaw, isang walang kwentang tao. Paano mo naisip ang manloko ng aking guro? Kaya pala gumamit ka ng masamang kapangyarihan. Iniisip ko siya. Ang tapang mo. Tama si Senior Brother Wang. Anong masamang kapangyarihan ang iyong pinag-aaralan? Sa kabutihang palad, nalaman ito ni Wang Shikong. Kung hindi, mapapakasalan ng prinsesa ang masamang nag-aaral. Ang mga nag-aaral ng masamang kapangyarihan. Dapat silang lahat ay maparusahan. Hawakan siya. Kami ay nagtanggal ng panganib sa mundo. Hawakan. 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 Ito ang pintuan na pinasuot mo sa akin. Nasuot ko na ngayon.
Pwede ko bang itanong sa inyong lahat? Sinasabi niyo ako na nadarama ng inyong basurang bagay. Nagkukulitan ka pa ngayon. Talagang itinuturing niyo ba kaming mga tanga? Tama na. Hindi ba okay lang kung aalis ako? Nakita ninyong lahat, di ba? Gustong umalis. Hindi ganoon kadali. Ikaw ay gumagamit ng masamang kapangyarihan. Palusot sa Chindian Palace. Sinusubukang pakasalan ng isang santo. Ngayon, walang kapatawaran ng kasalanan mo. Matagal ko nang pinipigilan ang sarili ko. Tito, nagpapanggap na mag-asawa ng prinsesa. Palaging binabanggit ang salitang mahirap. Ang hindi nakakaalam ay akala'y kamag-anak ka ng emperador. Ang Dachin ay matagal nang nawala. Gumising ka. Matagal na kitang pinipigilan. Ano? Kung may lakas ka, subukan mo akong saktan. Sa tingin mo hindi ako maglakas loob? Halika. Dito ka magtira. Kung hindi ka lumaban, ikaw ang talo. Halika. Tamang-tama. Tamaan. Tamaan. Sige, bahala ka. Hindi ko pa nararanasan ng ganitong kababoy ang hiling. Okay ka lang ba? Bin. Ye Chen. Bin. 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 Siya ang pinakamalapit na alagad ng Yufu Manor. Kapatid na lalaki ng prinsipe ng Yufu Manor. Paano mo siya nagawa ng ganon? Tapos ka na. Hindi ba kayo marunong magpaliwanag ng maayos? Nakita ninyo lahat, di ba? Siya ang may kasalanan. Siya mismo ang lumapit at pinapalo ko. Ano bang pakialam ko? Ano? Hindi mo ako nagantihan ng maayos noong huli. Pumalo. Akala mo talaga tanga ako. Ikaw ay isang bata. Naglakas loob ka talagang saktan ako. Nagpapraktis ng masamang sumpa. Dapat parusahan ng lahat. Bakit mo kami pinipigilan? Patayin mo siya. Sumugod. Sige na. Pasensya na, nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad. Hindi pa ba sapat ang paghingi ko ng tawad, kuya? Humingi ng tawad. Humingi ka ng tawad kay Yama. Sumugod. Tingnan natin kung sino sa inyo ang maglalakas loob. Nandito ka. Malugod na pagtanggap sa prinsesa ng banal. Sesa ng banal. Malugod na pagtanggap sa prinsesa ng banal. Sesa ng banal. Prinsesa ng banal. Ikaw ba si Qin Xiaoxiao? Ikaw ay nagpapalusot pa rin ngayon. Tapos ka na. Ngayong araw ay ang engagement party ng aming Prinsesa Santa. Ang sino mang pumasa sa pinto ng kanyang kapalaran ay magiging fiancé ng aming Prinsesa Santa. Kayo, hindi nyo ba nirerespeto ang aming Prinsesa Santa? Prinsesa ng banal. Hindi namin kayang hindi kayo igalang. Siya ang walang kwentang ito. Dito sa lugar na ito, huwag magpakalat ng gulo. Magulo sa piging. Tama, mahal na prinsesa. Ang pagkatao ng batang ito ay hamak. Hindi sapat ang mga salita para sa inyo, prinsesa. Pakiusap sa inyo, ipalis ninyo siya sa piging. Talaga ba? Ano nga ba ang lihim ng aming prinsesa? Paano mo nakita? Siya ang pumasa sa pinto ng paglikha. Ang pumasa sa pinto ng paglikha. Siya ang kasintahan ng aming prinsesa. Ikaw ngayon. Pero gusto ninyong ipagtabuyan ng prinsesa ang kanyang kasintahan. Palayasin sa piging. Mahal na prinsesa, huwag magpalinlang sa basurang ito. Ang dahilan kung bakit siya nakapasa sa pinto ng paglikha ay dahil sa kanyang paggamit ng masamang sumpa. Pagsasanay sa masamang sumpa, paano natin mapapatunayan? Isang simpleng mamamayan lamang. Kung hindi sa paggamit ng masamang sumpa, paano siya nakalampas? Pwede ba? Mahal na prinsesa, gusto mo bang gawing kasintahan ng basurang nag-eeksersisyo ng masamang sumpa? Maging kasintahan mo ba? Ano ang gagawin natin? Ano bang nangyari sa prinsesang ito? Kung siya ay nag-eeksersisyo ng masamang sumpa, ang prinsesa ay hindi magiging kanyang asawa. Ngunit si Ye Chen, hindi mo ba ipapaliwanag? Anong ipapaliwanag? Anong magandang paliwanag? Ye Chen, anong ginagawa mo? Di ba sabi mo gusto mong umibig? Ngayon, kailangan mo lang linawin ito. Makakasama mo ako. Gusto kong umibig. Pero, ayaw kong magkarelasyon sa'yo. Hindi tayo mabubuhay o mamatay. Sino bang mag-aasawa sa'yo? Magiging tayo na. Ako. Dapat sinabi mo agad na siya si Qin Xiaoxiao. Hindi talaga ako pupunta ngayon. Ikaw. Oo. Ye Chen. Hindi ba't ikaw mismo ang naghahanap ng kalaban? Magpapadala ko ng tao upang ikaw ay ikulong. Hinatid sa bahay ni Chen. Qin Xiaoxiao. Imbestigahan mo ako. Naririnig ko nga. Ngayon ang pamilya Chen nagpapadala ng mga tao upang hanapin ka. Qin Xiaoxiao. Ako ang nagligtas sa'yo. Linawin mo. Kung wala ako kahapon, ikaw ay wala ng silbi. Ibinabalik mo ang kabutihan ko ng kasamaan. Para sa mga babae kaysa sa mga kontrabida. Nani Anger. Dinaig mo ako. Ginamit ko ang tenga ko. Magsalita. Magpatuloy. Magpatuloy. Ginoo. Huwag mo na akong latin. Ngayon, wala akong 2 beses. Hindi maganda ang ugali. Walang oras para lokohin ka. Magagalit ako kung sasabihin mo sa akin, Nika. 3 na lang. Hindi. Ikaw ang may gawa. Pintong ito. Si Ye Chen ang tumawid gamit ang sarili niyang lakas. Ye Chen, kalokohan ang sinasabi mo. Wala kang lakas. Asong walang pera. Anong batayan mo para tawirin ang pintuang ito ng kalikasan? Nana, matagal na kitang kilala.
Kapag nagsalita ka, magsalita ka lang. Hindi dapat inaatake ng lahat. Hindi naman ako walang kamay at paa. Anong mahirap sa pagtawid sa pintuang ito? Mahal na prinsesa. Si Ye Chen ay tumawid sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas. Iniinsulto niya ang mga banal na labi ng Qinling Hall. Hindi man lang alam ang pintuang ito ng kalikasan. Sinasabi pa na hindi gamit ang masamang kapangyarihan para tawirin ito. Tumahimik ka. Hindi siya nag-aral ng masamang kapangyarihan. Hindi mo pa ba kilala ang santo na ito? Dahil kayo ay mga alagad ng iba't ibang paaralan. Magbibigay ako ng paliwanag sa inyo. Akala mo ba sa pamamagitan lang ng iyong bibig ay makapagpabago ng lahat? Sinabi na ng mahal na prinsesa, ang sino mang tawirin ng pintuang ito ng kalikasan ay magiging aking fiancé. Ye Chen, sinasabi mo lang iyan. Ano ang iyong sinasabi? Kailan tayo pupunta para sa kasal? Hindi ang santo. Kahit hindi niya ginamit ang masamang kapangyarihan. Isang basurang pinagpalit ko. Paano siya karapat-dapat sa iyo? Basura. Ikaw ang nagpakasal. Tama. Sa iyong klaseng pananaw, paano mo makikita ang kanyang kahanga-hangang kakayahan? Ngunit, dapat magpasalamat ang mahal na prinsesa sa iyo. Kung hindi mo sinira ang engagement, parang si Kuya Chen, isang alagad ng langit, paano naman ako magiging mura? Siya, espesyal. Chin Siyang-Siyang, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Siya ay isang basurang buo. Basurang hindi ko man lang gustong tanggapin. Huwag mo nang ulitin ang kahit isang salita tungkol sa kanya. Ang banal na birhen ay sasampalin ng iyong bibig.